Good day everyone and good day sir. This is a podcast about discussing about strength and weaknesses about differential equation. Um for me nahirapan siguro ako sa pag lang derive ng mga pag-differentiate ng mga given. Pero natatanda ko naman yung mga formula and kung paano i-solve. Siguro improvement kong gagawin is more practice lang and siguro manood ng mga video about sa pag-differentiate ng mga given sa differential equation. So, ayun lang. Ikaw naman, Owen, anong nahirapan ka? Sa akin naman is yung non-exact differential equation. Ano kasi siya, sobrang haba niya. Tapos, nahihirapan ako sa pag-integrate ng factors. Parang, yung non-exact gagawin ko siya into exact equation. Siguro yung may improve ko dun is, mag-study, pag-aaralan ko yung pag-integrating factors. Tapos, ngayon lang, siguro try, solve lang ng mga different equation, mga different problems, ganun, para ma-master ko po siya. Yun lang. Ikaw, Kit, isang ka nahihirapan at paano mo ito ma-improve? Para sa akin is opposite sa'yo, yung non-exact. Yung exact, kaya ko pa siya expand. Pero pag kukunin na yung non-exact, dun na ako nahihirapan kasi sobrang haba nun. Siguro yung pag-improve ko dun is try lang din. Trial and error. Tapos kukuha ako ng problem sa internet. Tapos try ko sagutan. At hanggang na makuha ko na yung tamang pattern niya. Sa'yo, Renzo. Ako nahihirapan ako siguro sa hindi naman sobrang hirap. Tama lang sa variation of parameters. Siguro dahil sa integration yun, kailangan ko i-refresh yun. Tapos yung mga trigonometric identities, yun. Ako naman, since second take ko, ang strength ko siguro ay yung familiar na sa mga topic, like sanay na sa mga directed fields o separable. Then, ang weakness ko talaga ay yung pag-memorize ng formulas. Lalo na sa non-exact, tas yung Laplace at yung inverse. Ang haba niya kasi, tas nalilito pa rin ako and sa mga solution niya, ganun. Tapos naman para ma-improve, natutunan ko talaga na time management. O kaya aralin mo talaga mismo yung ni sir para yun din kasi yung gagamitin mo sa mga quizzes or exam. Ayun lang. Ako naman din. Nahirapan din ako sa mga problems ng non-exam. Hindi naman talaga siya sobrang hirap lang. Parang mahirap lang i-memorize yung formula kasi mahaba. So, yung siguro pwede kong gawin is tandaan ko yung formula pa sulat ko siya every day para ma-memorize ko siya. Tapos, nadadalian naman ako sa exact differential equation. Na ko nga siya, na perfect ko nga siya sa exam. Tapos naman sa application ng DE, para sa akin yun yung pinaka tumatak sa isip ko kasi doon mo talaga makikita kung paano natin na-apply yung DE sa totoong buhay. Ikaw naman, Russell. Maraming salamat. Saka naman, ang aking kahinaan siguro is sa CO2 na tayo nag-focus sa Laplace and inverse Laplace transforms sa specifically dun sa applications niya ay kahit okay naman ang pagtuturo ni sir at na-expand naman niya yung mga lessons na may sapat na sample problems at maayos din yung pagka-show ng solution ni sir. Siguro, nakulangan lang ako ng pag-intindi, pag-unawa, at nakulangan din siguro ako sa practice. Isa rin sa pagkakamali ko sa mga quizzes is yung mga siguro yung fundamental na skills ko sa integral and differential calculus dahil lalo na sa mga trigonometric dahil kailangan ko pa rin ng practice doon. At yun nga, katulad ni Jarens,
na tumatak din sa akin sa isip ko is yung nagturo si Sir sa CO3 tungkol sa mga applications nito. At siguro mas na-appreciate ko yung mga lessons sa past 12 weeks ng pag-aaral at nakakatuwa na ganun talagang pwede ma-apply sa totoong buhay. Yun lamang ang aking karanasan. Salamat. So, ayun. Dito po magtatapos ang aming podcast. Thank you, everyone.